Saan po kuya yung tatanong po ninyo? Dito, dadaanan natin. Ah, dito. Ayun. Okay na dyan. At mayroong madadaanan lang. Konti lang. Meron na rin kayong experience, ano? Parang yung akin lang natin naman ay niyuga na ngayon. Madalas pa pala ulan dito, ano? Naambon-ambon na. Ambon-ambon. Ano na? Naaraw-araw na. Pero nakalipas na yung mga ulanan. Ulan na, hindi ba na ano? Kaninang maga nga, naambon-ambon eh. Ambon-ambon. Kahapon. Ayun, mga basa pa yung lupa. Bago pa na natutuyo eh. Kaya naman dito, hindi na kayo magpapatubig sa Tagara. Ay, pag tag-araw dito ay mainit dito. Mainit. Yan kasi importante sa kalamansi tubig. Pero malakas ang ulan nyo rito dahil basa ayon ko. Ano ko lang yan, ang pinatutubigan maganda yung pantay, ang lupa. Ay ito'y tagilid tong kanya ito. Sige, pwede rin yan. Pero mayroon naman kayo rito parang bukal. Ay mayroon siya dyan patubig. Yun. Pang kuha lang naman yun, pang survive lang kung sakali mang magkakatuyo. Maganda nga lang yung ganong mayroong reserva. Napapasalamo ang bunga. Yun, tsaka pansuporta po kasi sa bulaklak tsaka bunga natin yun. Yan, dito na po tayo sa Tagkawayan. Barangay Bagong Silang ito kuya, no? Parang malamig po rito sa inyong lugar. Malamig talaga rin dito. May lang naman, tagdaan na naman Tagkawayan. Makakuha na po ulit, mainit na. Ito, kanya. Ay, ganda naman po lang nung kuha nyo, rest house, ano? Si Kuya Manny ba, ilang beses ba umuwi sa isang taon? Isang beses lang? Kumisan na yung 2 taon, 1 taon. Kundi pala, matagal-tagal din. Yan ang mga taon na yun, mga spray na kami ng ano. Hello po, good morning po ma'am. Maganda naman po pala dito sa lugar ninyo. Para po pala kayo nasa sa Tagaytay ayan no, maganda pala yung lugar. Dura na. Para masarap manirahan dito Conforme dito. May basta't meron kapag kukuna ng kabuhayan, maganda rito. Ayan. Kitang-kita mo pala rito yung kuna. Ang natin namang lugar dyan sa kabila yan. Yun, sa kabila na yun, ano. Yung mga mabiberbeng yan, dyan sa kabila. Hindi na doon. Yung po mga bakante po na yun po yung tataniman. Yan. May mga tulos-tulos na yun. Saka ito, katagilirang are. Dito, ano. Saka din Dito nasa kulang-kulang 500 na mapapalagay dito malaki-laki sa gawin doon, no. Dito naman, nasa kulang din 500. Kaya malulusot na ikaw. Makukuha na nga dito. Ganyan palagay yan Kasi 3 by 3 meters. Sige, magaling pa atin sukatan na at para matansya kung kakasya. Dahil mamaya nandiyan pa nun pwede mong bawasan at kung wala tayong lalagyan. Kaya nga. Pero dito naman sa kalamansin ninyo, makita maluwang naman yung lupa. Kakasya yan. Tsaka ako naman siya mga tanim na nyug Ano ba yung mga bago lang din yung nyug niya? Matagal na rin? May edad na rin, ano? Kung yung dwarf sana, Ito, ito. Mga dwarf. Yan, mga dwarf pwede po yan. Hindi masyadong malilim. Yung dalawa. Mga sipag. Ay po, dito na tayo kay Sir Manny Flores para doon sa kanyang kalamansing itatanim. Sabi kaya ako'y palipas na dyan. Bali si Kuya yung mamahala. Tapos kayo po makakatulong. Makakatulong. Sa wala akong gawa. Sabi ko'y hindi ko tulong-tulong na lang. Wala ba akong kailangan
Tatanim-tanim po, spray. Tapos, hindi naman masyado matrabaho yan. Kaya na yung diretso itatanim na kinabukasan. Pwede na ikaw mag-umpisa. Basta't basa naman po ang lupa, wala namang problema. Saka kung sakali, didiligin at may Opo, tsaka may patubig naman pala rito kayo ito. Yung hose. Ito yung maliit malayo ang abot mo dito sa kabila. Ayan, gigilitan na natin. Oo. Mainit na. Wala pa. Ay, mag-init ka na. Huwag mo natin gilitan yan. Tayo yan, kung nga sarap siya, Tagalog, ano. Yan pa, ang lahing ano yan. Gabel. Matapang din yan. Hindi naman ito matapang. Parang ano. Terma ko siya, pang magaan. Pero hindi naman payat. Yung pong klase po ng tatanaman po ni Kuya, ito po ay hills, pababa. Kaya mangyayari po rito, ang kanya pong tubig gagaling po sa taas. Papagawa na lang tayo na parang batya o banyera para ang kalamansi po ay mabusog po sa tubig. Kaya lang dito, sabi nga po ni Kuya, di naman problema rito ang tubig dahil madalas ito pong umuulan, lalo pag ganitong summer o yung tag-init. Kaya makakalibre na sila sa patubig. Kaya lang, pero lang tayo mga host na ginagamit dahil kung sakali man na magdiretso na hindi umulan, meron siyang pang survive doon sa kalamansi para siya ay mabuhay. Kaya yun po, para siyang style sa Tagaytay yung style niya. Yun, yung mga metolos na yun, yun po yung kanyang tatanim na pababa. Tas nyugan. Ito naman yata yung mga dwarf po na ito na buko o nyog na kanya pong tataniman. Malamig dito sa lugar na ito. Marami pala mga buko si Kuya. Sa buko pa lang busog na. Hello po, ma'am. Morning po. Kumusta na po kayo? Okay lang naman. Nakakailang po ba kayo sa buko? Naka-harvest? Ano po yan? Ito po ang nag-nyunyuk sa Ang nag-nyunyuk. every 3 months ata. Every 3 months saka nag-harvest. Kami naman ng kapatid ko. Kayo naman ngayon ang caretaker ngayon dito. Halos, pag gusto namin magbuko, araw-araw, pwede. Ay, opo. Tsaka marami po yan. Maganda naman po pala yung area nyo eh. Tsaka konsye. Talagang ma-press ang hangin. Presko. Dito rin po ba nag-stay si Kuya Manny? Pag nauwi po siya galing sa abroad, no? Oo, tapos nag-stay rin siya ng mga ilang araw. It's 1 month. 1 month. Ayun. Ngayong August, uwi. Ayun. Para nun makakakon niya rin yung farm niya. Mukhang maluwang din po ito no? Maluwag, pati ito. Oo, yan. Dito. Doon itatanim yung kalamansi niya. Yung sa iba doon. Oo, malawang nga. Ang ganda naman kasi rito sa inyo, maganda yung daanan. Sementado. Sementado. Oo. Yan ang importante kasi dyan, yung sementado yung daan. Hindi masyado mahirap pa kung ano iakyat yung produkto. Matataba rin ate yung kuha nyo rito, ano? Ipechay. Oo nga, oh. Ano ito, sigarilyas? Ay, sigarilyas. Yung mustasa. Ang lalaki, oh. Ayun naman, radish. Ba't iba yata yung itsura ng okra niya? Ibang lahi, ano? Ano ba yung kulay violet? Parang purple lang bunga nito eh. Ibang lahi nga ito, oh. Parang kasarap niya. Dapat ito ate paramihin ninyo. Wala pa ito sa kawan eh. Sa mga tindahan. Purple na okra. Oo, ibang kulay oh. Nabunga na yun. Galing ano. Ano yung itsura niya? Parang violet din. Opo. Kagaling. Ito magandang itanim. Iyan naman ang pipino. Masipag din po. Kami tatanim sa baba eh. Sa baba. Ang hirap akit bala. Dito nga mas maganda na nga rito.
Ah, ito yung sitaw na turo. Oo, yan ang masarap sa kawan ito. Sa dinengdeng. O kaya yung sa tinatawag rito na bulanglang. O dahil bunga oh. Mataba yung lupa ninyo. Nilalagay nyo ba ito ng abono? Opo. Oo, maganda ang lupa nyo. Okay siya. Eh, virgin pa itong lupa nyo rito. Hindi pa siya salpot na kagaya ng iba. Wala pang ano. Oo, hindi pa masyadong polluted. Ayan. De yan po yung kuwan po ni Kuya. Opo, dyan. Ah, Yan, hanggang yun. Taas na yun. maganda naman yun. Marami nakakuha ninyo yung daanan. Yung sa ibaba, sapa na yan. Pag nakita ng kuwan niya, gagawin subdivision niya. Maganda kasi yung area. Oh. Tapos ito yung rest house. Oo, pwede na nga po kayo rito maggulay. Kamuting kahoy. Kamuting Bagong kahoy. tanim ko yan kasi nagbunot kami nung nakaraan. At saka maganda rin po ang kamuting kahoy pag laga-laga eh. Oo. Maganda rin yung kung area na ito. Nasa 3 daw ito eh. Ayun, kaya hindi sa may palibot na. Ito yung may kasama na rin buko nung nabili. May ilang puno na. May ilang puno, oo. Bagong tanim yan ng bayaw ko. Ah, bagong tanim lang ito yung mga buko, mga maliliit na yan. So sa dulo, meron din siyang lupa doon. Pwede rin na po. Ayun. Sagingan naman po. Saging nga naman. Anong klase saging? Sabal, sa latundan. Latundan tsaka alatan. Maganda, masipag magkuha. Ngayon naman po kasi rito, napunta kayo sa malapit sa daan. Tabing daan mismo. Sada. Hindi masyadong mahirap na dalhin yung produkto. Kailangan nga lang natin. Opo, nandiyan na. Tsaka malapit din sa bayan. Meron pa siyang durian. Ayun, no. Tumubo yung durian. May sili pang kuha na, oh. Bell pepper. Malusog yung lupa dito. Kasi pag magtanim si ate ng mga gulay. Ay, may bell pepper pa pala kayo, ano? Tanim ko po yan. Maganda bell pepper dito sa inyo, oh. Daki ng ano yan. Lalo siguro yung siling Taiwan, maganda dyan. Ay, ano lalaki. Pag na-tsempohan nyo yung mahal ng presyo niyan, diyan lang, maganda rin po ang kita dyan. Eh. Try pa lang yan eh. Mga tanim ko na yan eh. Parang Try pa lang po. Pero pwede na, oh. Pag marami yung ganyan at ma-tsempo ninyo, sa December, mas click yan. Tag-araw. Yan ang hindi masyadong bumababa ang presyo. Kaya sabi ng kapatid ko, magtanim-tanim kayo dyan ng mga panggamit sa loob ng bahay para hindi na nabili. Tama nga yun. Tsaka press po siya. Hindi po siya ini-spray. Organic. Kaya pwede nyo na po ngayon lagyan ng organic yan, fertilizer. Nagpabili si kuya niyan eh. Lahat ng gulay nyo na po na yan, pwede nyo nang applyan po ng organic. Para noon, mas kuhan kayo, mas maganda at safe pa yung ating gagamitin. Ito po kuya po yung inyong magic fruit. Ayan. Ayan, malaki-laki na po yung ating magic fruit. Tsaka po yung inyong lansones. Bubungan na ito. Ayan, kagandahan ng magic fruit. Lahat ng maasim makakain mo basta't may magic fruit. Ayan, tsaka po yung inyong lansones. Mga ilang taon bago magbunga yan kuya, lansones? Wala sa inyo. Sa grafted kasi ko dyan eh. 5 years ba? Nga kung kasete. Yung ating mga lansones. Grafted. Ayun yung duktong niya. Kaya Sa taas pala. Opo, kaya mabilis ang konyan. Kaya kailangan pala niya ng ilalim. Pag may sumuli, tatanggalin. Oo, para rin sa kalamansi. Kaya yung halos ang bubungan nito, ito yan. Itaas. Taas. Kaya mabilis. Hindi siya pagka kasi sa mula doon sa seedling, matagal. Ilang puno ho itong in-order mo? 20 yan, 20 po siya. Na piraso.
21 piraso. May pasobra. So mayroon po siyang isa. Opo, yun nakuha niya. Kalamansi eh. Meron na po kay Magic Fruit, ayan. Alam niyo po, pamilyar na po kayo sa Magic Fruit. Pag nagbunga ito, matitikman ninyo. Dragon fruit pa lang ang alam ko eh. Dragon fruit. Dragon fruit eh, yung kuha naman yun eh. Yung kulay pink, mayroong kulay violet. Ito, maliit lang ang bunga nito. Pero pagka kinain ninyo, lahat ng maasim, matamis ang panlasa na ninyo. Kaya Magic. Madaling araw na po kami umalis dun eh. Mga alauna. Galing sa Batangas. Sarili niyo po yan. Hindi po sa kanila. Yan po yung mga supplier ko na kawan. Nagde-deliver po ng pula. Sila po ang mga magagaling sa ganyan. Magagrab. Grab din. Tapos yung nagtatanim mula po dun sa umpisa. Kasi yung pag-aalaga. Ayan, galing nung aso na to. Frutarian pala to. Asong kumakain ng saging. Ganyan sana. Sana all. Lahat ng aso kumakain ng saging. Galing naman pala. Tama na, isa lang. Mabubuhay na talaga ito kung hindi na maguguto. Ito, asong askal lang ito. Pero tindi pala na ito sa kuwan, no? Sa prutas. Yan gusto pa ng saging. Mihirit pa. Galing hindi ako nakakita ng aso kumakain ng ganyang aso. Ang saging ayos Hindi. Pinakain ko sa tuyo, ayaw niya. Ayaw niya na ito yung mabaho. Tuyo at itlog, ayaw niya. Saging lang ko siya. Para pala siyang batche. Ha? Na? Galing tataba nga ito. Frutarian pala eh. Sa ibo na ko. Ayos makakain din pala ito ng bayabas eh. Basta prutas. Durian kaya kinakain ito. Ay lalo na. Nakain paborito niya yun. Ito yung aso na kinakain niya. Basta may kumalas po sa plastic. Oo siya. Nakasilip na sa plastic. Nakasilip. Marunong. Wala na Ito po yung aso na mahilig sa prutas. Kakaibang aso siya. Kaya maganda yung katawan niya. Kala ko may lahi. Brown eyes. Meron pala siya kuha. Tinan mo nga, tinapay. Sarap na sarap sa kumain sa tinapay. Akala mong imported eh. Hindi siya mahirap pakainin eh. Wala na, walang palaman. Pag walang palaman ayaw niya. Wala na. Wala nang palaman. Siguro na isa na ako doon na isa. Ayos eh. Bali po kuya, gagawin po natin doon, di ba, huhukayin po natin siya. Yan. Alam niyo naman yan na yun eh. Tatanggalin po natin yung plastic bago po itanim. Permis. Opo. Tapos, bago po natin siya ilagay, lalagay na po tayo ng kalahating dakot. Abono. Kaya magpapalagpas po tayo doon. Patungan nyo po ng lupa. Opo. Ano daw yun? Yan. Kuha po natin demo po sa kanya po yung paglalagay ng kalamansi. Yun po yung kanyang tataniman. Doon po sa taron. Tapos pababa. Bali sliding po yung kanyang lugar. Lahat po ng mga may tulos. Papagawa po tayo ng kanal po ng tubig para sa tag-araw ay makasurvive. Ngayon pa naman po ay umuulan dito sa lugar na ito.
Pero pagpatak po ng March and April, yan po yung kainitan, kaya kailangan meron silang tubig. Tubig po nila, yon yung hose na ito. Pabaong po sila. Yun ay kanilang didiligan sa pamamagitan po noong hose. Nasa baba po yung patubig. Para masupplyan po at makasurvive po sa Tagalog. Kaya yan yung gagawin natin. Tapos ito rin, meron pang po pwede sila dito magtanim pa na kalamansi. Isang palibot. namin service pag-uwi. Kaya katatapos na din po nila na magbaba ng kalamansi. Kaya nakapote na lang po nila doon. Ang ganda po nung area na ito, malamig, malakas ang hangin. Para tayo nasa Tagaytay. Yung lugar ni Sir Manny. Yan, meron na silang gulayan. Yan. Ganda na ko. Sige. Ito, shoutout po natin si Sir Manny. Ayan. Mukhang papasok na po yata kayo. Salamat. Oo. Opo, nagpamaliho na po. Ayun, Traffic lang, nasa ano. Ay, pati pala dyan nagka-traffic din, ano. Paano po, tutuloy na rin po kami. Po, ite-text na lang po natin po yung yung mga gamit po na kakailanganin po nila. Opo. Pati rin yung mga gamot. Importante po yun Opo. para matulad yung kalamansihan natin sa kalamansihan. Sige po, i-adapt po natin yan. Okay po, sige, God bless po sa inyo. Opo, kung magkapit bahay lang po tayo, walang problema eh. Medyo malayo lang kasi. Sige po. Okay. Papasyal ako dun sa inyo. Ay, sige po, mas maganda para makon niyo po yung kalamansi natin. Okay po. Papasyal din ako dun sa Nueva Ecija. Okay, sige. Okay, God bless po. Sige po. Mabablog yung buko namin ka na. Opo, maganda po itong rest house po ninyo. Para po kaya sa Tagaytay eh. Sige po, God bless po. Ayan, uwi na po tayo mga katribya sa Tagkawayan, Quezon. Kaya shoutout po natin ang mga Tagkawayan, Quezon sa ating po mga katribya. Ayan. At medyo malayo-layo pa po yung ating biyahe. Pag-uwi natin sa Nueva Ecija. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.